Manglupad sila daw agila. Managan sila o dili kapuyan. Manlakaw o dili maluya. So before lang ko maghatag sa mga several na mga points na atong makudlo ani nga theme verse nato today. Tagay ko sa panahon nga maghatag ng history o konteksto about sa Isaiah 40. Ang kini nga bersikulo mga igsoon, gisulat siya para sa mga tao nga nangaluya na o mga na-discourage. Kay mao na kung imong tan-awon ang Isaiah, naa siya 66 ka verse. Muna gitawag siya nga wala siya gamay nga Biblia. And natunga siya sa duha. Chapter 1 to 39. Naghisgot siya na ang Ginoo nga kung dili magpadayon sa pag-obey ang mga katawhan. Ang ilag yung maaguman is ang judgment sa Ginoo. Pero ang next nga 39 verses from chapter 40 to 66, kabalo mo sa naghisgot siya nga ang Ginoo wala siya mutalikod sa iyang saan para sa iyang mga katawhan. And so, by this time, grabe naging ka-discourage ka naman. Sa ilang disobedience, grabe ilang naiigihan ng mga pagsulay. Grabe ilang naiigihan ng mga judgment. Pag-abot sa Isaiah 40, mauni ang giingon ni Isaiah sa iyo. Sa ka-promise na ang Ginoo magpadayon na magkuhan kanila. Ang mga tao sa Israel, they were trying to question sa ilang history with God. Ginoo, kami pa maghapon ang imong mga pinili na tao. And so God, in His faithfulness, sa pinaagi kay Prophet Isaiah, nag-speak siya, not of rebuke. Tanawa gani ang Isaiah chapter 40 verse 1. Ingon, come forth, come forth. Muna ang message ni Isaiah. And I don't know kung saan ang comfort sa Cebuano. No, kada bang comfort. Mura ba, mo na niyang panahon na i-comfort mo sa Ginoo. Sama bang ka nang namatian ka and i-comfort ka. So ang Ginoo nag-ingon sa ila, comfort, comfort. And friends and brethren, we are here today after 39 years. Naamoy history, naamoy daghan kayo mga testimonies, naamoy mga legacy. Ang next na question is, napabatay strength sa pagpadayon? Napabatay kusog sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo?